Magandang umaga sa inyong lahat mga kabrikadang Pinoy Survivor dito sa Pilipinas at anumang parte ng mundo. Happy Wednesday. Wednesday na ba? January 31, huling araw ng Enero. Uy, 5 months to go. 5 months to go. Ay, yung mga nako-confuse dun sa ultimatum. Ultimatum is June 30 not January 30, no? Linawin ko, no? Kasi habang umuusa dito, tumatagal tong mga kwentuhan natin, pag minsan nami-misconstrue o nami-misunderstood ng mga tao. Ang is hanggang June 30. Why June 30? Because it's exactly 6 months onward ng 2024 at exactly 2 years ang presidente na si BBM, no? Si Mr. BBM. Hindi ko siya nang kinikilalang presidente. Ayoko na sa kanya eh. No? Nabudol ako diyan talaga eh sa kanya. Maraming nabudol eh. Yung iba, nagaganong-ganong pa. Yung iba iniisip, hindi pa sila nabubudol eh. Pero malinaw para sa akin. Wala nang dapat eh. Malinaw eh. Sa Senate investigation, siya daw ang tinuturo na mastermind ng lahat ng to. Sige pa, mag-imbestiga pa kayo. Pero hindi ako na wawala sa focus. Yung resolution number 10, Senate Congress. Lagi naman yun eh. Resolution number 10 hanggang ngayon, aksyonan yun na. Hanggang ngayon wala eh. So, ano yan? Ang dami ng investigasyon. Wala pa investigasyon ko. Yung mga vlogger, wala pa. Hindi pa na-imbestigahan. Ang dami ng investigasyon. Nalilihis eh. No? Nalilihis. Ayusin nyo yung resolution number 10. No? Kasi yan yung... Alam nyo, kahit anong usapan, ang pagka ginalaw mo ang pera ng kumpanya, ang pera ng tauhan mo, ang pera ng mga bossing mo, ay talaga magkakalintik-lintik. Pera, no? Yung pinaghirapan na pera. Kunyari, kumayod lahat ng Pilipino, tapos nun, biglang, because of taxes, binibigay sa inyo, and then nakikita na kinukurakot o kinukulimbat ninyo, hindi nyo ma-explika. Yung resolution number 10 is one item, no? Na kailangan ayusin nyo yung liquidation. Hindi by certification lang. Ayaw namin nun. Wala bang nakakaintindi sa inyo? Ayaw namin ng certification na liquidation by certification. Ayaw namin. Ang gusto namin, liquidation with resibo. Kahit 5 piso lang yan, 10 piso, with resibo. Kasi kami, okay lang kami magbayad ng taxes. Okay lang kaming bumili na merong mga nakapatong na VAT, a form of tax din, na okay lang yon kasi alam namin, deep inside, we can go on with what we're doing in our daily lives, knowing na hindi ginagago yung pera na pinaghirapan namin para mabuhay kayo, para mabuhay yung pamilya nyo, para mabuhay yung mga kapritsyo nyo. May kabit-kabit pa yung iba. Para makabiyahe kayo. Walang pakundangan kasi na paggagastos ng pera ng taong bayan, yun yung issue. No? Yung mga lumabas na ibang issue, secondary eh. Kundi sige, sabihin natin pantay-pantayan. Pero para sa akin, issue yung pera ng taong bayan because this country cannot go forward. In fact, we have gone forward for the past 30 years na ganyan yung practice. Tapos nun, nasa na tayo? Iniwan na tayo. Tapos, BBM has to go to Thailand to arrange an agreement with the Vietnamese sa Vietnamese na meron tayong rice trade agreement. Tinuruan lang natin yung mga yan noong araw eh. Panahon ng tatay niya. Papadala sila ng mga technician nila dito, mga scientist nila para matuto sa IRI, International Rice Research Institute natin. Tinuturuan lang natin sila. Ngayon, sila pa
Ngayon, aangkat tayo ng 1.5 to 2 million metric tons ng bigas. Nakakainis yan. So, nandun na lang tayo. Yun na lang yung ano natin. Hindi na natin iisipin yung sarili nating mga farmer, yung mga palaya natin na paano natin susuportahan. So, nandun na lang tayo. Import na lang tayo na import. Wrong move. Wrong move. Tapos nun, please like, share, and subscribe. Please like, share, and subscribe. Talaga tayo talaga. Wala eh. So, maraming salamat sa inyong pagpapanood. Yung mga bagong subscribe, check out the playlist. Tignan niyo yung playlist. Ngayon yung pinakabagong playlist doon, around 20 plus na yata yun ng mga videos, no? Ng mga uploads. Pilipinas, ano na? Doon nagsimula, no? Na kaya dumami subscriber natin eh. Pilipinas, ano na? Nakialam ako. Sabay ngayon, namumura pa ako, no? Tinatawag akong tanda, tinawag ako ngayon. Nakakainis. So, hayaan nyo. Basta yung volunteer natin na mga Pinoy Survivor, gawa kayo listahan ng lahat ng umaapi sa akin, lahat ng tumitira sa akin, ilista na nyo yung mga pangalan nila o username nila. At pagka umikot ang gulong, at basta umikot ang gulong, bigyan nyo sa akin lahat yung kopya niyan. No? Lalo na yung mga people in intelligence. Kunin nyo na lahat ng listahan ng mga tarantado. No? Listahan ng lahat ng tarantado. Kung may counterintelligence sila, may counterintelligence din ang taong bayan. No? Sulat nyo na lahat. Gawa kayo ng listahan ng lahat ng mga loko-loko. Mapa-vlogger man, ginagawa nila ng listahan ko yung mga vlogger na pro Duterte daw eh, no? Na anti-Marcos daw eh. Gawa rin kayo ng listahan ng lahat ng mga tarantado, lahat ng politikong gago, lahat ng mga loko-loko, no? People in intelligence, no? And I will need a copy eventually in the future, in the very near future. Kala nyo may alam ako. Wala nga akong alam. I need a copy. So pagka dumating yung reckoning, yung time of reckoning, every PMAer knows that. There will always be a time for reckoning. Lagi namin nadidinigan nung first year kami. Hanggang ngayon nadidinig ko pa yan. Pagka nananaginip ako, na-plebo pa ako eh. Grabe yung imprint, no? Grabe psychological torment eh. Hanggang ngayon, malapit na ako matimbog eh. May mapapanaginipan mo pa walang yung mga upper class eh. There will always be a time for reckoning. Mag-relax kayo. Ngayon, sige, gawin niyo yung gusto niyong gawin. Pero dadating yung punto that there will be a time for reckoning in this planet, in this earth, or in heaven. Yari kayo. Okay na yung man's wrath eh. Ang tanggapin nyo, man's wrath. No? Hindi yung daga ng tao. Wrath, W-R-A-T-H. Ang paghusga ng tao. Okay lang yon. Pero ang masama yung God's wrath. Kasi pag umabot kayo sa God's wrath, ay nako, good luck sa inyo. Mga matitigas ang ulo, mga walang puso, mga abusado. Good luck sa inyo. Impyerno kayo. Hindi pa impyerno. 1,000 years in the lake of fire. Grabe, sarap nun. Lagi kang sunog. Pero hindi ka nauubos. Okay, so kayo mga naniniwala sa Panginoon, continue believing. At kayong medyo gaganyan-ganyan na ba, you start believing. You start accepting God as your creator and Jesus Christ as your Savior. Okay? So, I'm now is my week 57. Week 57 ng aking Matikas Challenge. Uy, malapit na ako Wala pa akong binibili. Week 57 nga, no? Hindi pa ako nakakabili for this week, Week 57 ng Matikas Challenge, no? So,
kung re-review nyo yung mga videos yung sa playlist, nandun yung buhay ko, no? Buong buhay ko. May nagtanong sa atin na nasaan daw yung libro sa National Bookstore. Kaya walang libro. Walang libro. Wala akong libro sa National Bookstore. Nasabi ko, pakinggan nyo kasi yung vlog no? Hindi yung portion lang Ang sinasabi ko, kaya ako nag-vlog, gusto kong i-share yung buhay ko. The cheapest way for everyone. Everyone kayo, imbes na bumili kayo ng libro na kunyaring gumawa ako, it will cost around 1,000 plus. Mga 800 to 1,000. Hindi, may patong ang National Bookstore, 30% yon. So, aabot sa ganon, 1,000. And then, sino bibili? Why would you care? Wow, sino ba yung Enrique na yung gago na yan, no? Diba? So, mangyari, kung nasa vlog, simple lang. Nasa cellphone ninyo, kunin nyo lang, tapos nun, ayun na. Pinay Survivor, video number 1. Bukas, video number 2. Pero pagka naengganyo kayo at may napupulot kayong mga aral at wisdom, words of wisdom, at mga experiences na nakakatuwa, parang sine, video number 2, number 3, number 4. Diba, napupuyat ang galas 12. Galas 2. Pagdating sa trabaho, tulog. Wag naman ganun. No. Tapos yung Survivors Community Vlog, ito yon Survivors Community Vlog, yun yung current issue. Sinasagot-sagot ko yung mga tanong. Hindi ko na nga nasasagot. Sorry sa inyo, hindi ko na nasasagot yung mga tanong ninyo kasi ang dami, no? Ang daming react. Pero I'm so happy. Maraming salamat. At hopefully nasasagot ko pagka nagbablog ako, no? As I explain things, bits and pieces. Nababasa ko naman ninyo at maraming salamat sa inyong mga well-wishing, sa inyong mga admiration. Maraming salamat talaga. Doon sa mga nagsasabing tumakbo ko ng politika. Ayoko, galit kayo sa akin Ayoko magpolitika Alam nyo, run for given the choice, if I will run, given the choice, it would be for a higher position. Not because na yabang-yabang dapat kapitan lang o kaya mayor o kaya congressman. No. For a higher position, simply because you know what to do. If you're confident, you know what to do. You run for higher position. Ang tanong, mananalo ba? That's one hurdle. Mananalo ba? Ayokong gamastos ng pera. O sige, sabihin ng mga tao, sir, tutulong kami mangkukumpanya sa iyo. It's not that Manalo kung manalo. Pero after that, kung nanalo, paano na? Kung senator ang tatakbuhan, I am not a lawyer. Of course, you can get a lawyer na marami. Dami kong kaklasing lawyer. Dami kong kaibigan na lawyer. But it's not that. It is the impact. The impact. Guys, tignan ninyo, no? Yung mga binoto natin na mga senator, 5 years ago. 5 years ago. Sila Bongo, sila Bato, yung kasabayan nilang lahat, no? Sila Bongo. Now are seeking for a second term by 2025. Okay. So, ano yung na-create na impact mula hanggang ngayon walang death penalty, but they were espousing for death penalty. Yun yung kailangan death penalty para yung mga tarantado na yan, na mga mandarambong madaling patay na lang para hindi na pamarisan. In public pa nga Kahit ako mismo ang tutuhog sa kanya, yung mag-ice pick sa kanya dito sa leg para kitang-kita. Camera, close up. Ito, tapos selfie muna. Selfie, tawa kaming ganyan. Tapos nun, sabay gaganunin ko. Walang makagawa na iba siguro nun. Kaya kong gawin yun. Pero ang problema, walang death penalty. Walang death penalty. So there's talk about Department of Liquidation. Alam ka naman, ang dami mong sasayangin na buhay. Hindi yung buhay nila. Pero yung buhay ng mga nagbo-volunteer, ang daming volunteer. Mga retirees, mga ex-servicemen, mga ex-intel na mga kasama. Sila, wawawi nga You verify yung videos, no?
At yung mga Pinoy survivor na natin yung subscriber na kasama, may mga nagbo-volunteer. Pero, sayangin niyo yung buhay niyo eh. Tama na yung ako na lang at ilang chosen few na talagang halangang bituka na kayang tanggapin yan, kahit araw-arawin yan o kada minuto, kaya. Kasi dinaanan na namin yan. Profesyon namin yun. Kung baga sa expertise. Kung baga sa may chef sa kusina, ay kami matador. Matador. Na kahit in plain sight, kahit gumaganyan yung mga kahit pagputol-putulin mong gawing parang baka na baboy na kinakatay, okay lang, kayang-kaya namin yun. Pero, what for? Because the Filipinos or our laws do not permit that. You will be outlawed. Ayoko nang ganon. Ayoko ma-outlaw ko for the rest of my life. Kung gagawin ko naman na style Robin Hood, patago-tago, mahirap din yun. Matanda na rin ako eh. Matanda na ako. So, out of the question. Now, takbo ka kunyari senator na sinasabi ninyo. Kumbinsihin nyo ako, hindi kahon pa rin ako. Kasi tignan ninyo, takbo ka senator. O syempre, huwag nyo sabi sa akin Congress, hindi ah. Kung ako mag-engage, senator, o kaya higher. Pwedeng vice president, pwedeng president, depende yung timing, titignan. Pero not in a country, yung sitwasyon natin eh. Problema eh. Yung sistema natin ang problema, yung electoral systems natin problema eh. Because it does not allow a simple person or a guy like me or a guy like you na makatakbo ng maayos, manalo, and then magawa yung yung hurdle, yung makatakbo ka, sasalain ka ng COMELEC. Imagine yung COMELEC, how can you, what right have you na sasabihin nuisance candidate ka lang? Because you do not have the political machinery, etc., etc. Sabihin niyo yung totoo, hahaba yung listahan ng piniprint ninyo sa botante para sa botohan sa eleksyon, hahaba, kaya ayaw yung ganong kahaba. Kaya imbis na 100 senators ang kumakandidato o 1,000, you bring it down and then sasabihin nyo, nuisance candidate, presidential election, sasabihin nyo, hindi pwedeng 10, o kaya hindi pwedeng 20 o 40. Ilan ba yung sa huling eleksyon? Ilan yung 40, 50, 100. Meron pa na sinasabi, sila yung anak ng Diyos. Tatakbo siya. Sasabihin nyo, nuisance candidate, napakadali. Let him run, let the people decide. It's not COMELEC who should decide. Kung manalo ka, matalo ka. The people. Doon pa lang mali na COMELEC eh. Kaya i-revamp yung COMELEC, yung sistema ng COMELEC. Tapos doon gagastos ka, magkano? Ilang bilyon na kailangan mo para manalo kang presidente, vice president. Tapos nandiyan pa yung Smartmatic hanggang ngayon. Wala. Tapos noon sa senator, paano ilang milyon, daang milyon na kailangan mo para manalo? Kakabit ka ngayon sa partido. You see, they keep on recycling themselves. Ngayon manalo ka, kunyari by God's will manalo ka. By a turn of events manalo ka. Ano mangyari? Wala, nag-iisa ka. 24 yon. So, ma-outvote ka nila. Hanggang malaunan, corrupted na kayo. Tignan ninyo, hanggang ngayon, isipin nyo, yung resolution number 4. Number 10. Resolution number 10. Ba't ko man nasa number 4? Ano so special about number 4? Resolution number 10. How come wala pang pumapatol sa topic na yun? Tinalo na nila yung loto. Tinalo nila yung loto. Magkano lang ba kulimbat sa loto? 1.7 billion. O magkano nakukulimbat sa resolution number 10? Ano ba mas mahalaga? Ano ba yung mas priority? Kasi it will hurt them. Because yung kabig nila, sorry sa inyong lahat, ano ba lumalabas? Parang kayong mga kawatan, lahat kayo, sorry sa mga kaibigan ko, sorry sa mga kakilala ko.
Pero, guys, sinasabi ko naman sa inyo ang ano ko, you can redeem yourselves by saying na resolution number 10 should be terminated, should be repealed, no? As a house rule. Mali. We should start liquidating with receipts, not just certification, because there's a question, serious question about you all being honorable, no? Okay, so pera, no? Pera, pinagmulan ng lahat ito, pera. Ngayon, droga, nagsagutan sila. Anong sinagot ni BBM? Yung Pentagon. Baka si Duterte ang nahihibang. Baka si Duterte ang bangag. Ganun ang dating. You see, that's a fallacy. When you are being questioned, you're the public servant. Hindi si Duterte. He's a public figure now. Not a public servant. Malaking pagkakaiba. Ito tumakbong presidente. Ito dating presidente. Citizen na lang siya. Citizen. Private citizen. Pares natin. No? Public figure kasi kilala siya. Now, kung kino-question niya the same way as any citizen is authorized by the Constitution, guaranteed by the Constitution, to express yung kanyang paniniwala, sinasabi niya, meron siyang first-hand info na yung presidente bangag. Yung presidente may may katibayan daw. So, kakalkalin niya ngayon yung ebidensya na niya na yon. At later on, lilitaw yung ebidensya na yon. Ano sinagot ni must be the Fenta. Mali, because it's argumentum ad hominem. Ad hominem, because you are attacking the person making the argument. You're attacking the person. Inatake mo si Duterte na nahihibang. Epekyo ng kanyang tinitig na drug. Prescription drug yung kanya. At sinabi naman niya, sumagot na siya, sinabi naman niya, that was before he became president. Tumigil na. Sinabi ng doktor, okay na. Hindi na kinakailangan na mag-take ka pa. Yung allegation kay BBM, it's illegal cocaine. So, dapat ang sinagot ng presidente ni BBM, Mr. BBM, nadudulas ako ang sagot dapat ni BBM, makinig ka. Yung mga loyal sa'yo, makinig kayo. Ang sagot mo, I appreciate the critics being made. Yung critic about me taking drugs, definitely is not true. And for that matter, so that it will go to rest, yung issue na yan, so that we can all move forward, I am willing to subject myself to a drug test. Okay. De simple. Ngayon, bakit sasalagin mong ganyan, wala kang dapat sabi mo pa, tawa ka, I will not dignify the question. Mali, ang sagot mo. Mali. Kasi lumalabas, no matter how you look at it now, is a part of our record, a part of our history, lumalabas, may tinatago ka. Ganun ang dating. May tinatago ka. Umiwas ka Binanatan mo si Duterte, PRRD, binanatan mo, tapos sasabihin mo ngayon, siya yung bangag. Binabalik mo argumentum ad hominem. Yun ba yun? Inatake mo yung tao na nag-allegation. At sasabihin nyo ngayon, prove yung allegation mo. Gago ka pala Ikaw yung, ikaw yung official, ikaw yung presidente ng Pilipinas. You cannot leave that question unanswered. Hindi pwede nga sagot mo, binalik mo, bangag yan Epekto yan ng penta kakatake niya yung doktor dapat yan alagaan yung may gaya para hindi nagkakaganyan. Mali yung sagot mo. Mali. Iwas ka masyado. Kaya ang tingin sa'yo ngayon ng tao, sinungaling ka, tsaka natatakot ka. Simple na tanggapin mo with humility. Dapat yun with humility.
Maraming salamat sa mag-comment, pero hindi naman natin maiwasan yan, may magko-comment eh. Pero well taken. Kung kunyari ang biniran yung FI na yan, ang well taken. Maraming salamat. Former President Duterte, maraming salamat. I assure you, I promise you na tigil yan. And I am instructing right now yung pinsang ko, si Tamba. Oh, you stop it. Ganun lang. Ganun kasimple, di ba? Babanat ka na tama ngayon, kitang-kita, na mukhang ikaw nga ang may pakana, ikaw may gusto, kasi sinasabi mo, I'm talking to legal experts. Pinag-uusapan namin ng both House at saka ng Senate representatives. Tapos kinagkokonsulta ka pa ng legal luminaries para kung ano yung magandang way. O kitam, lumitaw sa dila mo na ikaw promotor, kasi what's the point na konsultahin mo ang legal luminaries para baguhin yung konstitusyon kung wala naman talagang na baguhin yung konstitusyon. Kaya ikaw talaga promotor, lumilitaw ikaw talaga eh. Kasi ba't na makikilo si Tamba na siya lang? Hindi, may sindikato kayo na kayo mismo. Kaya nga, anong sagot ngayon ng Duterte? Sinasabi na yung armed forces you protect the Constitution. Talagang mandate ng armed forces yun. The armed forces will protect the Constitution. At bago ko makalimutan, kasi na-distract ako ng huling videos na dalawa, 263 at 263 to 262, no? Yung dalawa magkasunod. Nilahat ko sa inyo yung mga options na pwede mangyari. Yung sinasabi ngayon ni Duterte, ni PRRD na hiwalay na Mindanao, ayan na yun. North and South na, no? Nandun papunta yung kwento. So, nasa option number yun? Anong option yun? Nandito pa eh. Number 5. Kasi sa option number 1, status quo. Number 2, yung status quo, namamayagpag pa rin sila. Number 2, you reverse the situation. Gumawa ka para maano yung mga tao, makontento. Yun yung sinasabi ni PRRD. Yun yung sinasabi ng iba. Yun yung sinasabi namin. Tapos, ngayon yung number 3, sinasabi na yan ni Mayor Duterte, ni Baste. BBM resign. Pinagre-resign ka. So, kung naimasmasan ka, I doubt na gagawin niya na on his own voluntarily. Pwede. Number 4, maging parang ERAP na yung mga tao and then mag-withdraw ng support yung AFP, makikita ng AFP, which is defending the Constitution and defending the Filipino people. Pero yung dilema ng armed forces at saka ng PNP, guys. Linawin ko, pati yung mga nakikinig na AFP, PNP. Tama lang kayo. You defend the government because yun yung mandate natin. Yun yung atin. For as long as, yung ating, anyway, alam nyo yung trabaho nyo eh. Professional naman ng mga AFP at PNP. Professional naman. Ang mahalaga, buo kayo, ha? Buo. Kasi pagka nahati kayo, doon tayo sa number 5. Number 5, BBM defense is presidency. So mahati, may loyal kay BBM, may loyal doon kay PRRD, and then magiging North and South. So meron ng mga pangyayari ngayon, nagsasalita na ng Mindanao Republic. Sila PRRD, na they're going to do it legally, not by force of arms. No? It is their right to seek their destiny. For the Mindanaoans, it is their right na pupunta sa UN and then may petition, pirmado ng mga tao, people's will pa rin ng Mindanao, ay nako, patay, hati ang Pilipinas. So, may Luzon, Visayas, inyo na yan, Tambalolong, tsaka BBM, yung Mindanao, buo kay PRRD at kung sining hasapi sa kanila. You know how dangerous yung nangyayari ngayon dahil lang sa pinagmulan?
Si BBM. Si First Lady, tsaka si si Tamba. Yan, pinagmumulan eh. Because when you have a divisive president, these things will happen. When the president is so divisive, when the administration, government is so divisive, they use money, people's money to corrupt people, makita niyo yung mga nagsasalita ngayon, pro-BBM, na hindi mo inaasahan na magsasalita sila ng ganun. Yung mga ina-idolize ninyo na, wow, ang galing, palakpak, dati ganun kayo, ngayon nagsasalita na hanga sila kay BBM, trabaho, etc. Nadidinig yung mga ano nila, pronouncement nila. Nakakalungkot because the administration, the government has corrupted people. You even heard the PA mayors standing for Tamba and BBM. Teka muna, yung issue, ano ba issue? Kaya ba't ba nagkakaloko-loko tayo? Sinabi ko, pera eh. Tama ba sa mga PA-mayor, kayo mga PA-mayor na nakikinig? Sorry mga sir, no? Sorry. Pero we are being dragged into this eh, no? Hindi droga, drug na nahihila tayo sa kumunoy. Pati tayo. Some of us cling to their positions. Sinasabi ninyo, kayo mga representante ng klase. Kayo representante ng organization, ng mga retired generals o kaya ng PMAAA, ng mga retired na mga officers association o kaya ng mga eskwelahan, no? That is irresponsible. Bago kayo gumawa ng pronouncement, make sure that make sure you have every member o kaya their proxies na bumoto in a survey. Ano ba palagay nyo sa nangyayari ngayon? Specify yung mga items. Dito sa Lotto, dito sa Resolution number 10, dito sa NPA, dito sa ano. And then come out with a general where do you stand? Anti-BBM ba tayo? Pro-BBM pa tayo? Yung ganun ba? Hindi yung kayo mismo gagawa kayo ng statement na you will bring the whole membership and then project an image na lahat kasama nyo. And that is fooling, that is deceiving. Kaya nga may nagko-comment sa akin na mga lieutenant general, mga major general, lahat ng general. Wala pa si general problem, nauna ako eh. general upholstery, general medicine, general anesthesia, walang pakialam eh. Ay, nako. Nadadrag yung buong organization. Now, I suggest magpalit na lang kayo. Yung umalis kayo, nakakahiya kayo. Umalis kayo. Magbotohan na lang ulit yung institution. Because pinapakita ninyo na ang kala ng tao, hindi tayo makukurap. Yung pala, ganyan tayo, wide-eyed, nakikita natin lahat. Pero yung pala, ang lumalabas, nakurap din. No. Ewan ko kung paano. Yun yung thinking ng mga tao, no? So, tapos pagka kinwestiyon kayo, mga onion skin kayo. Lilitaw kayo sa press tapos nun. Pagka tinira kayo, gusto nyong kasuhan yung mga pumupuna sa inyo, mga gunggong. Nako, you go out in the public and then make yourselves public opinion, open to public scrutiny and then ganyan kayo. Kaya, hayaan nyo. Pero mali yung ginagawa ninyo na dami-dami, isipin mo, 22 lang kayo. Tapos nun ganon din yung nagmanifesto para walang bias. Yung nagmanifesto, walang pilitan yon. Pumirma yung gustong pumirma. Nagagalit nga kami, yung mga pirma namin, wala eh. Yung mga pangalan namin, wala doon sa master list eh. Kasi, hindi mo alam kung nasaan yung master list. Basta, sali ko, lagay niyo pangalan ko. Nung lumabas na yung final, nasa media na, wala. Voluntary yun. Ito, hindi. Ipinwersa ninyo na yung pangalan ng organization na itong mga miyembro nandun, kasali sila. That's wrong.
That's unethical. No? Kaya mag-resign kayo. Kayong mga nakapwesto dyan na mga head ng mga organization. Mag-resign kayo. Nakakahiya kayo. Sorry. Kaya yung mga inasta ninyo, nakakaya yung mga rangko ninyo. You do not fit the rank. Sorry mga sir. Sorry. Okay. Kaya ako matapang may nakausap akong 4-star general. sabi ba naman, hindi ko kaya yung hindi ko kaya yung ginagawa mo. Hindi ko kaya yung ginagawa mo. Matapang at saka napaka-prangka mo, sir. pero pinapanood niyo yung mga video, no? Taas na respeto ko dito, eh. Hindi ko sabihin yung pangalan mo. May endorse ka, eh. Anyway. Pero akala ko negative, eh. Akala ko, sa sermonan ako. Yung pala, you keep it up. Tapos, sige, dadagdagan, magsasabi pa. Good work. Kasi pinapangatawanan mo, nagiging boses ka rin namin ng mga tahimik na mga PMAyer. So, how do you now see it? Nahati kami, nahati organization. Organization pa lang namin yon, nahati. Ang Pilipino, nahati. Pati yung bansa natin, Luzon, Visayas, Mindanao, na mahati. Nako, napakasama nitong ginagawa ninyo, administration, ha? Warning. Binibigyan nyo ng dilema yung armed forces. Okay, baka matapos yung oras natin, eh. So, yung status, no? Yung scenarios natin, ano? Status ko, number 1, reverse the situation kung kaya pa. Kasi yung iba, ganun magsalita, kung kaya pa. Tingnan nyo si Vic Rodriguez, di ba? Nandun siya sa Davao, pero ang salita niya, pwede pang ayusin ni BBM. Magkaibigan kami, pero pwede pa. You see the decency in the person, no? Yung kahit binastos na siya lahat, matapos siya siraan, matapos kang gamitin kasi nagkasama kayo, he still looks at BBM as a friend. That's what friends are for. That's what friends are for. Diba? Kung tutuunan mo lang, if you will step in and step up, and pakita mo ikaw ang presidente, sayang yung mandato ng 31 million. Ako hindi na. Nag-withdraw na ako sa kanya kasi nandun na ako, advanced thinking ako, eh. As in yung 17,000. O pirma kayo, change.org. Pasok kayo sa Facebook, tapos Facebook ko, Dado G. Enrique, nandun yun, scroll down, pasukin yung change.org. At saka kung may mga nagtatanong, kayong mga Pinoy survivor, sagutin nyo na, kasi hindi ko natabunan na ako masyado, no? Hindi ko kaya nag-iisa yan. Kayo na. At kung kayo nasa area, ang gawin na lang ninyo, magpapirma kayo. Pagpapirma kayo, kung malaking plan ninyo, magpapirma kayo. And then come out with a screenshot, padala nyo sa akin, sa message. O kaya, we'll think of something. You hold on to it until a certain date na sasabihin ko. Let's say, wag naman February, that's too soon. Mga June 12, Independence Day. Before Independence Day, I will tell you where to send your signatures, no? Yung inyong nakalap sa bawat probinsya, sa bawat baryo, bawat barangay, para dumami tayo, kasi tinatawanan nila yung yung wala pa 20,000, ano? Pero yung change.org nasa 15,000 mahigit na. Hindi ko pa na-check, eh. But anyway, kaya mahalaga yung pirmahan, ano? Explain ko mamaya. Balik tayo. Scenario 1 is status ko. Number 2, reverse the situation. Sinasabi nila Vic Rodriguez, Attorney Vic, na pwede pa. May nagsasabi na iba, pwede pa. Pati si Harry Roque, Attorney Harry Roque, sinasabi niya, kung aayusin lang, pwede pa, masalba. Kita niyo si BP hanggang ngayon, the mere fact buhay pa yung administration ni BP, this is my personal opinion, the mere fact na buhay pa ang administration ni BBM is because of two people. Okay?
Number 1, BP Sara Duterte. She has not separated from Uniteam. She is trying to be as professional as she can be. Kung pwede nga lang, yung inis na siya sa sarili niya siguro. Sorry, BP, no? Inis na siguro siya sa sarili niya na makipag-anuhan sa inyo, sama sa inyo, mga animal kayo. Pare-pares kayo mga buwisit eh. Sa kanya, trabaho lang. Ayan, as Education Secretary. Ngayon, itong si Sunny Trillanes, gusto pang patanggal si BP. Ay, naku, okay, makinig dyan kay Sunny. Sorry, Sunny, ha. Underclass kita, pero sorry, Sunny. Wag mo nang dagdagan. Delikado na yung bansa natin. Pwede na tayo maging North and South. Explain ko mamaya. Magkaroon tayo explain ko mamaya. Tapos noon, so, it is because of Sara, BP Sara. Kung si Sara, BP Sara, nag-declare at kumalas siya, good luck, BBM. Hanggat maaari, up to now, you're still afloat. The ship is sinking, but you are still afloat because of your second captain. No? Ikaw yung kapitan ng barko, pero yung deputy mo nandyan pa sa katabi mo. Hindi pa sinasabing abandon ship. Wala kang magagawa pag sinabi niyang abandon ship. Wala kang magagawa pag sinabi niyang I relieve you of your command. Di ba? So, nandyan ka pa dahil sa BP Sara. Now, ang masasabi ko sa Armed Forces, protect BP Sara as you are protecting the President, no? BBM. You are protecting, mandated by law to protect BBM, but at the same time, make sure nothing happens to BP Sara. Okay? Yung pangalawang tao, it's because PRRD has not declared his yung kanyang opposition na putragis kayo, ina nyo, ganyan, and then he will take over. Pero sinasabi niya, ayaw na niya. Ayaw na niyang kaya kita nyo yung one step further siya. Sinabi nga niya na drug addict ang presidente, tapos noon hinahamon niya ngayon ng drug test sa Luneta. Tapos one step, imbis na sinabihan niya yung military na you step in, trabaho niyo yan. Pero at the same time, sinabihan din niya yung anak niya, pagka nag-military takeover, you do not accept the military's offer na ikaw yung mamuno. Meron, sasabihin ko ninyo kung bakit. Tapos one step further, sabi niya, one Mindanao. Republic na lang. Secede ang Mindanao. Kakasuhan nyo ngayon. Subukan nyo kasuhan. Ma-ending kayo. Yung problema ng administration, di mo malaman kung paano gagawin. There's only one way out. One way out. Option number 2. Yung scenario number 2. Yung downfall mo, yung paglubog mo, baguhin mo. Good governance. Usigin mo lahat ng korupsyon, usigin mo lahat yan, pati sa loto, you fire people, tanggalin mo si Tambalolong, tanggalin mo, lahat yan, and then tell your wife to shut up, you man up, hindi siya binoto ng taong bayan, ikaw ang binoto ng taong bayan, hindi si Tamba, 200,000 lang boto siguro niyan, ikaw, 31 million, so you man up, be the president, you have 4 more years and 5 months. Clock is ticking. TikTok. Pag umabot yan ng June 30, delikado ka na. Yun yung punto. Delikado ka na. Kasi pwede kang mapababang pilit dyan sa pwesto mo. Yun yung nakakatakot doon. Maestrada ka. No? Maestrada. Delikado. So, dapat, yung sinabi ko sa iyo, mula January hanggang June 30, ayusin mo yung pamamalakad mo. Hindi yan. Bumiyahe ka na naman. Tapos sasabihin mo, durugista si PRRD. How stupid can you? How stupid? People are trying to save you. Pero how stupid can you get? Alam mo yung tao, ang taas ng respeto ng tao. Siguro pagka nag-survey yan, mataas pa survey niya sa iyo eh. Tapos sasabihin mo, siya yung bangag.
nagsabihan ko yun ng bangag, bangag ka. Sagot mo, baka yan ang bangag. Gago. Stupid. Lalo pinapakita na hindi ka dapat presidente ng Pilipinas. Gago. Ang taas. Binabastos mo yung tatay nung vice president mo. Kahit kunyari sila hindi ganung magkauyab-uyab, no? Magkasundo ng totally, pero tatay pa rin niya 'yon. Ako kami nga magagalit eh. Ba't mo binabastos yung dating presidente? Hindi ko pa binoto 'yon. Ikaw binoto ko, BBM. Ikaw binoto ko. Siya hindi ko naboto. Hindi ako nakaboto eh noong 2016. I took a job. I was in the Visayas. I had a job. So, dapat dito ako bumoto eh. Sa Norte. Pasig nga ako dapat eh. Paano yan? So, hindi ako nakaboto ng presidente at that time. Probably, I would have voted for tanga pa ako nun eh. Ang kay Grace pa siguro ako nun. Depende, pero maganda dating ni Duterte noon eh kasi seasoned na na mayor tawag dito, executive seasoned eh. 23 years to vouch for. Labanin yung lahat sa kanya. Siya on the ground nagpapatakbo eh. Kaya nga baliwala yung tas minamata. Mayor lang yan eh. But anyway, para sabihin mo, ibabato mo babalik sa kanya, argumentum ad hominem na siraan mo siya, parang stupido kasi alam mo ang taas ng niya, ng clout niya, mataas yung respeto ng tao sa kanya. Dapat ang sagot mo with humility. Sinasabi ko na sa iyo with humility. Nadinig ko na ako yung nalulungkot eh. Pero after all that was said, maraming salamat pa rin. Ginoong PRRD, I salute you. Pero hindi totoo yon. Maling allegation yan. Para matapos to, submit ako ng drug test. Okay, bago ko makalimutan yung drug test na hamon sa Luneta. Wag ihi, wag dugo. No? Because yung cocaine, 2-3 days lang. Although, kung addicted na kasi epekto ng cocaine talagang addictive eh. No? You want more and more. Kaya lagi ka nagtitake, lagi ka nagsisinghot. No? Now, siyempre, pag-iisipan ng Malacanang yan kung papatulan si PRRD na magkaroon ng drug test silang dalawa. Okay? Ngayon, kung walang drug test, ibig sabihin, talaga may tinatago. Ngayon, wag dugo, wag saliva, hair follicles. Kasi hair follicles, 90 days. 90 days. So, mula ngayon, kung gumamit siya nung Christmas, no? So, hanggang April, 90 days, pasok. O March pala. December, January, February, March. Pasok pa. So, kung magkakaroon ng drug test, hair follicles, no? Yung ugat ng buhok. So, yun yung, kasi lolokoy lang tayo kung ihi lang o dugo o saliva. 2-3 days lang, 4 days maximum yung effect ng droga, hindi na makikita. Pero kung buhok, makikita. 90 days. In 90 days time. Okay? Yun lang masahe ko sa drug test. Pero okay na okay yun. Kung papatol. Ngayon, kung di pumatol yan, in the future, dadating dyan, maghahamunan pa. Hanggang sa lumitaw, kung meron man, pulburon video. Kasi parang doon papunta eh. Sige, mag-drug test ka. O di mag-drug test, badadaya. And then, biglang litaw yung pulburon video kung meron man. Kung meron man. I am thinking na meron kasi sino ba, ang tanong ninyo, sino ang pwedeng kumuha ng pulburon video? It means close siya. Close siya. Yung kumuha mismo ng cellphone, ng video, close siya do sa circle. Sino ba yung mga close sa kanya na biglang bumaliktad na? Okay? So, ayun yun. And yung sasabi, I am not for sale. yun nasa isip ko. I am not for sale. Baka siya yung may hawak. Pero kumalat na yan, siyempre. Kumalat na. Para protection yun eh. Okay? Kalat mo para may protection. Madali ka man, nakakalat na. So, hindi ka pwedeng tirahin. Kasi pagka tinira ka, lilitaw yung ebidensya sa ibang tao. Okay?
So, nandun tayo sa BBM resign. Number 4 is mag-withdraw yung AFP. At dumating yung event na talagang magka-loko-loko na. Mag-withdraw AFP. Parang Estrada style. Yung number 5 is yung de-depend niya and then maghati na. Nandun tayo doon sa sinasabi ni PRRD, mag-one Mindanao na sila. Yung mag-secede ang Mindanao. Legally, through the United Nations, magpe-petition ang buong Mindanao. And it's a slow process. They will take their time. Pero the message is, you read between the lines, they will take their time. It is a process that ayaw nilang gawin, but pagka yung situation magde-develop in such a as it unfold na pangit talaga, Mindanao has a right to separate itself from the whole country na tarantado. Wala kaming pakialam sa inyo. Yun ang problema. Ako naman, react ako. Hindi maganda yon because PRRD was the ex-president. He's a national figure. So, para yung Mindanao, isipin nyo, iwanan nyo yung Luzon at Visayas, kawawa naman yung Luzon at Visayas. So, natagalan natin yung Kastila ng 400 years. Hindi nag-separate ang Mindanao, Luzon at Visayas. Buo siya na bumabaklas. Ganon din sa Amerikano. Ganon din sa Hapon. Ibig sabihin, in all this history ng Philippines, mula noon hanggang ngayon, buo ang Pilipinas, kilala ang Pilipinas. Why now? Why now? Do it na separate ang Mindanao. Okay? Nasa plan B sila. Plan B, na in the event na walang mangyari at yung armed forces makorap o kaya walang gawin, separate ang buong Mindanao. Now, I'm sure yung mga retired people dyan sa Mindanao, you protect Mindanao, you protect Dutertes, yung mga Dutertes, you protect the people there. No? And it's gonna be bloody kung ipipilit na yung armed forces gagamitin to quell rebellion type na ano. And madaling sabihin na secession by armed struggle kasi they can start it. Pwedeng sabihin ng gobyerno NATO na sinimulan ng hostilities planted and then ayun na, parang Mindanao conflict, no? Ayaw ng armed forces noon. Ayaw. So, you see, nasa plan B na. Magaling si Duterte, nasa plan B na sila. Niisip na nila kung hindi man magkaloko-loko to, sige, sulian tayong kandila. Hiwalay namin Mindanao sa inyo. Nintik kayo. Nasa amin yung resources. Kaya namin to, we can be a Singapore. Kung ayaw ninyo, tarantado kayo. Kami na lang. O, ganon. Ngayon, yung ibang gusto na taga Luzon, Visayas, pumunta ng Mindanao, punta kayo ron, bili kayong property. So, anak ng toko talaga itong mangyari, hati yung Pilipinas. But I'm sure the armed forces will not allow that to happen. Okay. So, yun yung doon. Yun yung problema natin ngayon. Nandun tayo sa separation ng Mindanao. Number 6, military junta. Uy, parang napupush ngayon yung military because of that pronouncement na hiwalay yung Mindanao, mapupush yung armed forces to do something. And meron na nga panawagan na mag-military junta na lang kayo. Yun yung sinasabi ko, no. Ayaw natin na military junta. Ayaw natin. So, kasi walang katapusan niya na military junta. No? Patayan niya within the armed forces. Pagka hindi mo nagustuhan yung sabi ni General, ni Commander, take over yung kernel. O yung 1-star, yung 3-star, take over sila. Tapos nun, magiging clout, lalo dyan sa PNP. May mga dyan, faction, no? So, ewan ko, wala naman yata sa armed forces na faction, no? Nung iniwanan namin kasi noon yung serbisyo, may mga faction kami nakikita sa PNP meron pa yata hanggang ngayon Pero patapos na yung rule ng PMAR, no? Patapos na. Class 1992 yung huli, so panay panay PNPA na, no? So panay PNPA na ang pasunod. Okay.
So, PNP, please get your acts together. Kayo na yung malapit na kayo no? Ay, ang gulo ng Pilipinas. So, military junta, magkaroon ng military junta. Yun. And then, dinagdagan ko, yung recent is magkaroon ng revolutionary government na mag-install ng AFP ng isang tao. Ngayon, magkaroon ng cleansing talaga. Cleansing as in talagang usigin lahat ng corrupt, usigin lahat ng tarantado, tapusin na, and then, basta cleansing, no? Kung mangyari mo, I will volunteer myself na taga yung may sikmura ba para tapusin yan kahit walang pasensyahan tayo at kilala. Kahit kamag-anak, okay lang. Basta gago. So, yun yung kwento. Okay? Now, very important I want to stress kasi bago ko maubusan ng oras, I want to stress kaya ko sinabi yung February Revolution and so on hanggang yung 2004 para ma-appreciate ninyo at para hindi kayo ma-confuse, no? Pati AFP PNP, para hindi kayo ma-confuse. Number 1, yung February Revolution is maling model yon. Mali na model yon. Bakit? Kasi yung bumaklas yung armed forces from the chain of command. Yung ilang daan lang o palagay mo na 2,000 na kamo bumaklas sila led by JPE. No? And Colonel Lunasan and saling pusa na FBR, no? Yun yung doon, yun yung kwento. So punta sila sa Aguinaldo. Ang nangyari, panic time, dineclare panalo si Cory. Yun yung issue doon na dapat nagkaroon ng snap election, panalo si Cory. Si Cory dineclare na president. You know why? Kasi nakatutok yung kanyon doon sa Aguinaldo. Nagtatawagan yung magmimista, Bok, nakatutok na yung kanyon sa inyo. Mamamatay na kayo. Mamamatay na kayo dyan sa Aguinaldo. At lulusubin na kayo. Kasi ilan lang kayo Ilan yung armed forces? Ang dami na loyal kay Apo APM. Ang daming loyal sa kanya. So, nung ganun na, sinabi, panalo si Cory. We believe na panalo si Cory. Pinikap ni Cardinal Sin, tinawag ang tao, naging people power. Okay, nandun pa ako sa Aguinaldo, dumaan ako doon, pinasadahan ko. Commander tawag dito, Recon, tinignan ko. Usisero ko Tinignan ko, nakakotse ako, na ilan lang tao doon sa harap ng gate 2, doon sa may Upsly, na may flyover ngayon doon, tapat ng Krame. Doon sa gate na yon, may mga nagaganyan ng flag. Doon pa lang nagsimula doon pa lang. Kasi inikot ko yan buong White Plains sabi niyo, Corinthians yun, di ba? White Plains doon sa likod, Corinthians, White Plains sa likod, and then dito sa may side ng Blue Ridge, tapos noon pasok dito sa may Lagcom, tapos noon buong EDSA. Yan. Kaya alam ko kung saan yung build up. Nandun pa lang sa gate 2, may konting flag. Gumaganyan sila. Atin na military. Ganun ng mga banat ng mga nakapulang flag. Saka nakakita, NPA, mga left-leaning ang nagpoprotekta sa military, Samantalang tinutugi sila, di ba? Atin na military, ganyan sila. Sabi ko, uwi kayo, baka mamatay kayo. Magkabakbakan mamatay kayo. Uwi na kayo. Hindi, sali ka sa amin. Sabi ko, sige, bahala kayo sa buhay nyo. Abante na ako. Punta ako sa Fort Bonifacio, nireport ko yun sa kay Colonel Romeo Lim, Chief of Staff ng Ranger Regiment. So, alam niya. So, sabi ko, nagsisimula na. Saan ako galing nun? Galing pa akong motel nun. Sorry yun yung mga private na mga kwento Galing pa akong motel nun bago magkagulo, baka mamatay ako bigla Hindi, motel muna. With my girlfriend. So, punta doon, and then, ayan na, biglang dumami na yung tao, people power na. So, ayun na.
Mali yung EDSA 1 kung yun yung ano, bakit nakakita na civilian na nagpo-protect sa military? Baliktad. Baliktad. It should be the military protecting the civilian. So, alam niyo nangyari nun? Stress ko kasi iba hindi naintindihan Stress ko lang. Yung armed forces, akala tuloy sa kanila galing yung power. Pinalitan si McCoy, nilagay si Cory, kaya ang sumunod doon, ayaw nila kay Cory, sunod-sunod ang kudeta. 87, God Save the Queen, etc., etc., Black Saturday, hanggang 89, the bloodiest, diba? Negotiator ako. And then, natuto doon ang armed forces. Biglang, 2001, sumunod yung kay Estrada. Yung tao ang lumabas sa kalsada, pinotektahan sila ng military by withdrawing support. Okay? Tao. So, yung sinasabi ko sa inyo na nung after nung February Revolution, pinuntahan pa kami sa Cagayan Valley, in-explain nila Colonel Gador, baron yon na first captain din yan na PNP, no? Na pati kay Colonel Agui, sinasabi sa amin, we want to establish a martial tradition that every time na the civilian government and the politicians do it wrong, the military will come in to save the day. Parang cavalry, US cavalry sa Western. When everything is gone haywire, pasok ang armed forces. Pero alam nyo yung result ng ganong formula. Kaya mali yung martial tradition. No, stress. Mali yung martial tradition. Because anytime pwedeng sabihin ng military, ayaw na namin sa iyo, palitan ka namin. Palitan ka namin. Ayaw natin ng ganon. Ang dapat, civilian tradition. No? Dapat yon. Civilian over the military. Estrada, yung ERAP na version. Lumabas sa kalsada because of the envelope. Tapos nun, pasok ang armed forces, withdrawal of support. Tapos, whole of nation yon. Natanggal yung ganun dapat. Because after that, natagalan na naman. And then Cory, yung kay GMA. Yung kay GMA kaya nagkaroon ng question because of the Hello Garci. Tinayuan siya ng armed forces. In fact, tumulong yung armed forces sa kanya na nawala. I am sorry. Yun yung nangyari. I am sorry. Na pwedeng gawin ni BBM yon. Pero after that, sinundan ng nila Trillanes at nila Danny Lim. No? So you see, when the military starts thinking na sa amin galing yung position mo, pwede namin bawiin. Dapat ang thinking ng Filipino people, sa amin galing yung power ninyong lahat. Kaya dapat Filipino people ang magsasabi na ganon, na ayaw na namin. We give power, we take it away. Okay? So, yon malinaw. So, yung mga nagsasabi, yung military, mag-take over na, magsalita na, mag-speak up na, no. You do not give the armed forces that kind of thinking na military adventurism, no. Hanggang sa hindi nakikita ng armed forces na yung tilting of the balance, mas mabigat yung ayaw at magpakita sa kalsada ang tao, the military will continue to defend the Constitution, the duly constituted government. Now, kung ito papalitan yan, kung nakita nila na maraming tao ang ayaw sa gobyerno. Because it has to protect the people. Sovereign will. You see, nililinaw ko lang. So, ubos na may oras ko. So, yung susundan ko. So, ayun, malinaw. I have to clarify it, no? Yung 127, delikado tayo. We are treading in dangerous waters now because pwede tayo mag-American Civil War. Parang ganon style. Sinasabi ko, nakakatakot yung French Revolution, type of war, yung type of revolution, o kaya yung itong Chinese Cultural Revolution, nakakatakot yung American type na Civil War. Okay? Yung American Revolution, North and South. So, sige, hanggang doon lang muna ako. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless the Philippines. God bless everyone. Bye-bye.